Maayong adlaw dakbayan sa Bayawan, maayong adlaw Negros Oriental. Kini si Jude Ann Empeño ug aniya na ang mga nagunang balita lukop dakbayan sa Bayawan. Aron madungagan pa ang kahanas sa mga agri-technicians ning dakbayan, nipailalom sila sa 56 hours nga training workshop on basic computer literacy nga gipasiugdahan sa opisina sa HR ning lokal nga gamhanan panag-uban sa Norsu. Gani ni atong Hulyo 3 formal nga gipaygayon ang panapos nga programa ni ini sa Norsu Bayong 1 Santa Catalina Campus Gymnasium. Tumong sa mga programa nga maandam ug matudluan ang mga agri-technicians sa digital tools nga magamit pagpalambo sa ilang mga tahas isip agri-technicians. Dakong pasalamat sa mga partisipante sa mga kaygayunan diin nadungagan ang ilang kahibalo nga magamit sa modernisasyong hagit karon sa agrikultura. Malampusong ipaigayon sa LGU Bayawan City Scholars Organization kon LBSO ang Gala 2024 diin nagkatigom ang anaa sa 350 ka mga scholars alang sa usa ka adlaw nga pagpasalamat ug pagpakita sa ilang mga talento niadtong Hulyo 2, 2024 sa Bayawan City Norso Arena. Sa maong higayon, personal nga mitambong si Mayor John T. Raymond Jr. ug Konsehal Rosmar Ayan Tihing, diin gipadayag ni Mayor Raymond ang iyang padayong hugot nga pagsuporta sa mga kabataan pinaagi sa paghatag og scholarship programs ug pagmugna og dugang pang mga programa aron makabot ang maayong kaugmaon sa mga kabataan. Sa maong adlaw adunay gipahigayong team building activities ug election sa mga bagong LBSO Federated Officers sa buntag, samtang sa hapon mao ang LBSO Gala 2024, din adunay gala ramp, Miss LBSO, team building vlog contest, awarding sa mga migraduar nga mga LGU scholars ug oath-taking sa mga bagong opisyales sa LBSO. Kini nagpasabot lamang nga ilalom sa administrasyon ni Mayor Raymond, gihatagan og dakong importansya ang kaugmaon sa mga kabatan-unan sa Bayawan. Kini si Daisy Mimanso. Ibayaw ang Bayawan, kita ang Bayawan. Sa dugang balita, mga miyembro sa Sangguniang Kabataan ning Dakbayan nipailalom sa duha ka adlaw nga capacity training on procurement processes. Sa kinatibukan sa mga balita atong sayran kay Ninyo Untal. Nahatagan og dugang katin-awan ang mga sangguniang kabataan lukop sa 28 ka mga barangay sa gipahigayong duha ka adlaw nga capacity training of procurement processes outlined in RA 9184, an act providing for the modernization, standardization and regulation of the procurement activities of the government and for other purposes. Kini gipahigayon kaniadtong Hunyo 26 ug 28, 2024 sa Winds Garden Function Hall, Bayawan City. Ang nahisgutang training gipangluhan ni City Legal Officer sa LGU Bayawan, Attorney Ernesto Dinopol, opisina sa BAC con Bids and Awards Committee Office, pinangluhan ni Mr. Ronald Ilnar ug ni City Accountant Mr. Donald Tubio. Katuyuan sa mong capacity training ang pagbansay sa mga SK officials sa dakbayan sa Bayawan sa procurement processes. Kaysa nahibaluan ang pagproseso sa mga papilis usa sa dakong tahas sa mga SK officials nga angayan nilang masayran. So it was important for the City Legal Office in coordination with the SK Federated Chairman, Konsehal Honorable Edelbert Bolchador, to give them a backgrounder on the importance of knowing the procedures under the procurement law. Since they are given financial autonomy and independence in coming up with procurement services through the barangay, particularly the SK level. Gani haom ang maong training aron matagan og katin-awan unsaon paggamit ang 10% nga budget sa barangay nga gigahin alang sa mga proyekto o programa nga may kalambigitan sa kalambuan sa mga kabatan-unan. Through the workshop, they were provided with different regulations and requirements, and they were also provided with sanctions and consequences of violations if they did not comply with the said requirements. And we emphasize also that some of the provisions on the said law requires the penalty of imprisonment if violations or requirements are not complied. Anausab sa maong higayon ang kanhi City Accountant ug kasamtangang City Administrator Mrs. Corazon Pilirasan aron sa paghatag og dugang giya kanila. Gani matud pa sa partisipante sa maong training, dako kini og ikatabang aron mas paspas og masiguro nga nagsubay sa balaod ang proseso sa paggamit sa kwarta sa barangay nga iya sa gobyerno. Kini si Ninyo Untal, Ibayaw Bayawan,
Kita ang Bayawan. Ug usa sa highlights sa miaging semana, mga lideres ning Dakbayan pinanguluhan ni Mayor John T. Raymond Jr. nagpaygayon sa tulo ka adlaw nga comprehensive development planning sa Dumaguete City. Si Oliver Tasa sa report. Nagmalampusong gipahigayon ni adtong Hulyo 3 hangtod Hulyo 5 ang tulo ka adlaw nga Comprehensive Development Planning Workshop sa Southview Hotel, Dumaguete City, diin aktibong gipartisipara ni Mayor John T. Raymond Jr., mga konsihales, department heads ug pipila sa mga section heads, punong barangays, civil society organizations ug national government agencies. Ang maong kalihukan giorganisa sa City Planning and Development Office ug nahimong resource speakers ug facilitators ang pipila ka mga personahe gikan sa Department of Interior and Local Government Negros Oriental nga gipanguluhan ni Provincial Director Farah Diba Gentuya. Sa maong tulo ka adlaw nga workshop, komprehensibong gidiskusyonan ang paghimo og usa ka plano alang sa pagkabot sa damgo sa mga bayawanon nga magpadayon ang mga kalambuan sa Dakbayan, lakip sa naisgutan nga urban planning, environmental sustainability, economic development ug social services. Subay niini gisaysay ni Mayor Raymond sa iyang opening remarks ang mga accomplishments sa Team Bayawan ug ang mga pipila ka mga prioridad nga mga programa ilalom sa iyang administrasyon sama sa pag-establisar sa atong local city college. Number one nato, of course, is agriculture. That's why it's the biggest budget nato on our 10% automatic. And then sa food sa ato ang school children and education. Yun. We have to help our children. I want at least katong ganahan mo eskwela, ma-bright ka o dili ka ma-bright, give them a chance to go to college, give them a chance na makadiploma sila. So that pag-apply nila trabaho, competitive sila na naa sila college degree. Kay kung dili, maalakan siguro sa itong kabataan. It will be a problem sa syudad nato kung wala kita college graduates puhol. No? Kaya tungod, ang uban, layuan na, hindi na ganahan mo risko. Ang mga resulta sa workshop tigumon og himuon nga usa ka comprehensive development plan para sa unom ka tuig gikan 2024 hangtod tuig 2029 nga magsilbi nga outline alang sa mga umaabot nga mga proyekto sa Dakbayan. Ug gani iya usab gipadayag nga pinaagi sa panaghiusa sa atong lokal nga pagagamhanan, mga leaders sa komunidad ug mga stakeholders makabot nato ang atong vision isip model agri-eco-industrial city in Central Visayas sa tuig 2029. This 6-year development plan is not by the mayor, it's not by the councilor, it's not by the department heads, it's not by the captain, pero ato ni tanan. The DILG is here to guide us, to help us, but we have to open up. Even from our PNP, on our peace and order side, the national side, on our tanan, no, we have to open up. Kung sa atong ganahan, para buko, kasi buko sa inyong ganahan, open up mo, storya mo, so that then after, we will know where we are. Paggawas ninyo sila, that's the time where we are. No? So again, thank you very much for the involvement, for the trust and the love for our city to make our development plan. Again, thank you. Gikan sa Media Bureau, kini si Oliver Tasa, Ibayaw Bayawan, Kita ang Bayawan. Ug sa atong update sa halad sa barangay, padayon gihapon ang pagpaduol sa mga serbisyo ngadto sa katawhan. Gani karon nga semana mo bisita kini sa Barangay San Isidro sa Hulyo 9, sa Barangay Nangkal sa Hulyo 10, sa Sitio Lapay Barangay Dawi sa Hulyo 11 ug sa Barangay Tayuan sa Hulyo 12. Atangi ang atong Bayawan team sa inyong mga barangay alang sa pag-avail sa mga libreng serbisyo. This is a test of the AHAB system. If you are in a low coastal area, test your evacuation route. If this had been a real emergency, you should follow evacuation routes. Move to higher ground. Inland now. Do not delay. Attention Bayawan City residents. Join us for the upcoming 2024 citywide earthquake with tsunami drill in Bayawan City. Be a part of this crucial drill to ensure the safety of yourself and your community. What to expect? Simulated earthquake scenarios, tsunami evacuation procedures, and emergency response demonstrations. On July 24, 10 a.m. at Bayawan City proper. Learn life-saving skills, practice emergency protocols, strengthen community resilience. Be prepared, be safe.
Equip yourself with the knowledge and skills needed to face natural disasters. Let's work together to build a safer and more resilient Bayawan City. Stay tuned for more details and spread the word. Let's make Bayawan City a prepared and united community. Ug mao kato ang atong mga balita nga nagkalap sa miaging semana. Kini si Judan Empeño, daghang salamat ug maayong buntag.